Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Asing 42 anyos, unsain na nagpasiring sila sa salog para magkuhaning kahoy alagad ipig atong kang sulog. Naguguro sila naman ng retrieval operations ang mga otoridad sa duwang biktima. Kabali sa mga binabahang lugar, iyon Tugigaraw City, Inrili, Sulana, Amulong, Alcala, Bagaw, Gataran, Gonzaga, Asinman, Alakapan. Ipinahayag na abuton sa lampas 1,000 pamilya, mula sa lampas 5,000 na individual. Ang piginabakwar huliman sa may iwasan ng pagbaha. Impossible mangraray ang mga tulay asin nagkaperang tinampo sa mga lugar na nakasabati nin grabing pagbaha duman. Mientras tanto, paragos ang ginigibong paghahanda kang Philippine National Police para sa parangadang na 2025 midterm elections. Katagod kanina nagpanawas na ng kasuguan ng PNP Civil Security Group marugod sa pagkukurusiling verification as in physical accounting sa mga baril sa interong nasyon. Sigun kay PNP, CSG Director, Police Major General Leo Francisco, inaabisuan nila ang mga licensed gun holder as in firearms owner dapit sa gibod na lakdang kung sain dudubanan sa sain ng mga harong ang mga gun owner as in licensed holder na nakabugtak sa saindang registration para sa physical inspection. Kulitan nationwide ang accounting, may mga nakadistinong Regional Civil Security Unit na nakatuka para sa inspeksyon. Kung habo man magpa-inspeksyon, pwede man mag-report na lang sa CSG ang may sarili kang baril. Para sa paghahanda sa 2025 national as in local elections, as in BARM parliamentary elections, sinabi kang PNP, katuyang pamaganakdang ang pagsiguro sa seguridad kang publiko. Inibasado sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Binagat ang mga otoridad sa Amerika si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager as in retired Police Colonel Ruina Garma. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Interior and Local Government Secretary Jun Vic Rimulya na kanagtalikod na November 10, lunad kang PR-104 flight pasiring San Francisco sa Amerika si Garma. Kaibanan niya ang aki na si Angelica Garma Pilila. Paliwanag ni Rimulya, mayong hold departure order as in mayong kaso si Garma kaya pwede magluwas sa Pilipinas at dating opisyal, alagad hulita kinansilar na kang Amerika. Ang visa ni Garma dahil na pwedeng maglaog asin dahil na pinalaog sa San Francisco. Pinoproseso na kang gobyerno kang Pilipinas ang pagkapuli sa mag-inang Garma na pigilauman maabot sa nasyon ngunyan na Nobyembre 13 asin tulos na idiretso sa Senado huliban tasaros siyang testigo. Dahil man determinan Rimulya kung taano kaibanan na kilansilar ang visa kang akin ni Garma. Si Garma involto kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings. Ini ba nagbulgar sa Quad Committee manungkol sa cause for killings ni Duterte na pignigaranman kan dating Presidente kang Pilipinas. Bigboy gyang ni Garma sa House Mega Panel na nag-iimbisigar kay Duterte sa sayang war on drugs na nagbilog ini ning sarong task force na kaparehas kan Davao model na nagtataw ng financial rewards, pagpundo sa operations as in reimbursement sa operational expenses.
Sa katakod na bareta, sinugod naman ng Department of Justice ang Bureau of Immigration na tulos pagkarayon ang pagbabalik sa nasyon ni dating Police Colonel Rina Garma haling Amerika. Sigun kay Justice Secretary Crispin Rimulya, sayang nakaulay na si Immigration Commissioner Joel Piado para i-administrar ang nasambitang pagbabalik ni Garma. Nagkaraw man si Rimulya na istrikto ang kooperasyon ni Garma sa mga ginigibo nindang investigasyon. Patandaan ka Nobyembre 7, na-arestar si Garma kay bala ng aki kanisa na si Angelica duman sa San Francisco, California. Nakalibre si Garma matapos buhiong kang Quad Committee ang sa iyang contempt order. Alas 5:14 ang oras sa atong unihan, mapasiring magraray si dating Presidente Rodrigo Duterte sa batasang pambansa, ngunyan daw, takaling kumprontaron ang House Quad Committee papadapit sa kilansiran na pagdangog dapit sa madugong gera kontra droga kansayang administrasyon. Ilipasado kay dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Sigun sa report, Nobyembre 12, kwestiyon ni Panelo ang pagkansilar kang Quad Committee sa pagdangog ngunyan daw ng Miyerkules para ibalyo sa Nobyembre 21 alas 9:30 ng pag-aga. Sa saluman na press conference sa sugma, sinabi ni Quad Committee Overall Chairman Robert Ace Barbers na kalagtalikod na simana pasubot ninda pig plano ang sinambitang pagkasilar kang pagdangog tanganing imbisigaran ang mga affidavit kang resource persons na gusto magtestigo. Dagdag pa ni Barbers, kan Lunes pasubot ninda sinabihan ang silang sekretariat na magpadala ng abiso sa kabos ng mga miyembro asin mga witness na may mananagos ang pagdangog ngunya ng Miyerkules. Nagpadala man sumut-surat ang Quad Committee kay Duterte para sa nasambitang pagkansilar kang pagdangog asin ipaabot ang silang imbitasyon para sa Nobyembre 21. Ini ang Kakampi Network News. Aramon tamo na mga report magaling sa mga pagriba dito sa luwas. 66 na barangay sa Manuang Kanlibaran, Camarines Sur nalibot na kan Team 1 para sa relief distribution. Baretang yan haliki Mike Gravito. Mike. Ipinagapahayag ni Alkalde Jazz Camara kan Banuan kang Limanan, Camarines Sur kaninian mahapot kan kakampi mo patrol dapit sa ginigibong relief distribution kan munisipyo. Sinabi kan na alkalde na sa 75 barangay kan Limanan siyam na sana ang sa indang dudubanan tanganing makapagtao ni relief assistance sa indang mga kababayan. Continuous po kita, kay bahanda po ang Timuan Limanan, anas po sa mga incumbent municipal officials. Personal mi pong pagdadaka sa mga barangay ang akong relief distribution. Ang anit pong masiguro ta nagabos pong household makakako po kan tabang nagikan po sa local government. And out of 27,000 household po, halos nakataon na po kita sa 24,000, 24,000 to be exact na mga household. So may natatada kita po nasa siyam na barangay na more or less 3,000 po. Nanday pa na tataunan. Yung si mga barangay na yaon po sa itaas, na daing gayo man po, tinamaang kanbaha. Alaga? Parte kanaging magapahayag ni Mayor Jess Camara sa pakikipag-ulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi Mo. Ini ang Kakampi Network News. Ay, pasip. Network News. 17 makalampas ang oras na alas 5 ni pagkaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Lado Nacional, kumpiyansa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na day mabago ang pusog na relasyon kang Pilipinas at Estados Unidos patapos na manggana sa katapos na eleksyon si President-elect Donald Trump. Sigun sa Presidente, sa sayang paguna, may mga bago sa pusog na relasyon kan duwang nasyon. Sa ibong kani, bubusisyon man subot kang Presidente kung igwang dakulang pagbabago patapos pagkigwan ng bagong Presidente ang Estados Unidos. Matandaan, binati pa ni Presidente Marcos si Trump patapos kansayang kapangganahan sa eleksyon na sinikinao na mas maiging mabunga asin dynamic ang partnership kang Pilipinas asin Amerika. Ang Pilipinas asin Amerika igwang pusog na kooperasyon sa defense, asin security, trade and investment, foreign energy, security, renewable energy, climate action, digital transformation, infrastructure development, asin humanitarian assistance.
Nag-angal ang mga senador sa naging tono kang pagsimbag ni PhilHealth President asid CEO Emmanuel Ledesma kay Senador Gilbert Cito sa tahaw kang budget deliberation para sa pundo kang PhilHealth sa masunod na taon. Sinuspindir ka Senado ang silang rules kung saan imbes na senador tinugutan si Ledesma at mismong direktang magsimbag sa mga kaputan may koneksyon sa pagkabalyo kan dakulang savings kan PhilHealth sa National Treasury. Ang hirit na government subsidy asin ang day na matiyan na epekto kang Universal Healthcare Law. Alagad, dahil nagustuhan ka mga senador ang pagi kang pagsimbag ni Ledesma kay Ercito matapos kaning huruton sa laang senador na basulon asin itukdo siya sa nakulang cash reserve na natipon sa PhilHealth. Nagpagirumduman sila Senate Majority Leader Francis Tolentino asin Senador Sherwin Gatchalian kay Ledesma na simbago ng mga senador na may pagpakumbaba, may pagrespeto asin na maglangkaw ng boses. Mientras tanto, napabareta na ibinaba ni Senador Robin Padilla si Ledesma sa session hall matapos mahiling ang naging mga banagbag na pagsimbag kay Ercito. Sigong kay Padilla, bayo siyang diretso na anggutan ang isayman na sekretaryo, alagad inako niyang inabisuan niya si Ledesma na ranon ini arog kan mga naging abiso ni Ninda Tolentino asin man Gatchalian. Nagpapatarid man sa Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada sa kabus na mga head ka mga hensya na isay man ang mambastos o na magtataw ring magkakariyong pagrespeto sa mga miyembro ka Senado, pwedeng tanggalan ng budget asin ini nagibo na nila kay Do asin pwedeng iraray gibuhon ngunyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras siya tungkol mga tugang. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta, dahil na ikinakuban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-angal kan China sa ipinasad na duwang bagong kambal na ley, ang Philippine Maritime Zones Act asin Archipelagic Sea Lanes Law. Reaksyon ni Presidente matapos sa magpatali ng China na ang ipinasad na duwang ley pwede magpalala kan tensyon sa parte kang West Philippine Sea. Alagad nanindugan si Presidente Marcos na kaipuan ipagpanagos ang pagprotehir sa soberenya kana nasyon. Importante subot ang duwang ley. Unita ini ang madeterminar sa boundaries o teritoryong nasakupan kang Pilipinas. Patandan inapod na illegal asin invalid kang Chinese Foreign Ministry ang subot na purbar na pag-whitewash kang Pilipinas sa illegal claims asin mga aksyon sa West Philippine Sea. Asin inapod man kani ang ambassador kang Pilipinas sa China. Alas 5:21 ang oras siya tungon yan. Nagkurusurmari sa liring investigasyon ang Department of Information and Communications Technology may koneksyon sa maiwasan na paggawara ng kwarta ka mga nagagamit ng e-wallet na GCash. Alagan sinabi ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso. Mayo sidang jurisdiksyon sa GCash ulit sa ining pribadong kumpanya sa karahayan na subot na dainahak ang system kan GCash. Sabi pa kani, na-roll out man ginari nindas na cybercrime ang nangyari. Dahil pa naroy sinabi kan GCash na nagibo na si daning mga pagtama tagaling maiwasan na mautro ang dahil tinutuyong pag-debit sa kanakunin ng user durante kang weekend huli sa errors sa side ng system reconciliation. Mientras tanto mga tugang, abinado ang Department of the Interior Local Government na dainaging epektibong pagi ang pagiribay kan tawan kan New Bilibid Prison sa pagresolbir kang problema sa iligal na droga sa presuan. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na dawa ng pag-istriktong gibuhon na gigibo bang giraray na makalusot ang illegal na drug trade asin na kalaog ang mga sopistikadong gadget sa laog kan Bilibid. Sigun Rimulya, naging sistema na subot ini sa NBP kaya nagigibo rin bagong paagi ang gobyerno hulita dawa ribaya ng mga personahes na ibang kanaray marasulbiran ng problema sa illegal na droga. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aram ang mga pangyari sa Bilibid kaya pigsugo kaning ibalyo sa ibang lugar ang mga imbulto sa illegal drug trade. Nagugulisan naman si daling hararom na investigasyon para mapanimbag ang mga imbulto asing kasabwat sa NBP
pagpun sa mga gwardiya sagkod sa supervisory level. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:24 ng pag-aaga. Diyan pabalikan niya ito ang iba pa mga report. Mag-alis sa mga pagriban niya ito sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang details ka mga bareta niya ito ko dyan. Bareta pa mag-aari sa Senado Nacional, masababa ang seguridad kan sa mobile application, araw kan e-wallet kung kadakol na nagagamit ka rin. Itasabi kang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ipinahagi rin ni PNP ACG Cyber Response Unit Chief Joy Guillermo sa sarong entrevista sa iya. May koneksyon sa pagkawarak ang kwarta karagkapi ng user sa silang e-wallet dahil parang nahaloy. Sabi niya, bayo kumpara ini sa sarong mall na kung istrikto ang seguridad, kakadigit sana ang mga kalaog. Sabi pa ni Guillermo, 80 milyones ang users kanasambit ang e-wallet na nagreklamo uliman sa pagkawara kan laman kan sa indang account. Sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa Senado National pa magkinari mga tugang, pigdigaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na igwang mga nabot sa Executive Order No. 74 na nagkabawal sa operasyon kan mga Philippine Offshore Gaming Operation sa Pilipinas. Sa sarong entrevista pagkatapos kang Sea Trade Cross Asia 2024 welcome reception, kinurot kang Presidente na talagang ipinagkabawal na ang pugo sa Pilipinas. Tinawandong kan na Presidente ng Pilipinas na mayong pagi para makapag-operar pa ang mga ini gamit ang anuman na kaparehong lisensya. Patandaan, formandang pinirma ni Presidente Marcos ang Executive No. 74 karakterikod na Nobyembre 5. Nagabawal sa gabos na pugo sa nasyon baging ang aplikasyon asin pagrinyo kang lisensya. Inutama na anunsyer kang Presidente sa sayang State of the Nation Address kang Hulyo ang pagban kang operasyon kang pugo sa enterong Pilipinas. Ang reaksyon ni Marcos may koneksyon sa pahayag ba ni Senadora Risa Antumeros na igwang loopholes o magalabot ang ipinaluwas na kasuguang kang Presidente na pwede pang makapag-operar sa laog ni mga kasino asin pre-fort ang mga pugos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:26 sa iba pa mga bareta. Naalarmang gobyerno huli sa daiging sopistikado as in digital naman na mga ginagamit na transaksyon sa pagkultaran kang illegal na droga o sa sa operasyon kang illegal na droga sa nasyon. Pigbuyagyag ni Department of the Interior Local Government Secretary June B. Crumilla, nagagamit naman ng cryptocurrency ang mga sindikato asin mga presong impulto sa mga distribusyon asin transaksyon sa droga. Ang cryptocurrency nasa rong klaseng digital money nagpuon kan taon 2009 kung saan ang Bitcoin ang naging pinakaprimerong cryptocurrency na naging popular sa enterong kinaban. Sigun kinimulya, kung digital money kaya subot ang ginagamit dahil mabubuking asin madaling maitago ang mga ini o maitago sa mga transaksyon. Kaya aminado sinda na panibagong problema na naman ini na dapat masimbagan kan sa tuyang gobyerno. Alas 5:27. Mientras tanto, at yan mga tugang tabayan po, update sa binabantay ng mga raot ng panahon na hain na si Nika, hain na si Opel, kumusta si Pipito na nakaantabay ngunyan sa FAR, kung hindi po malaog o dahil na po siya mahapit, dapit po sa binabantay ng mga bagyo dito po sa Pilipinas. Mientras tanto, balikan tamo ng diba panditalas ka mga bareta kunyan. Bareta pa mag-arari sa lado nasyonal. Nagkapira mga sources ang nagkumpirmar na nakaluwas marangkan sa Pilipinas si dating Police Colonel asin PCSO General Barger Ruina Garma. Sigun sa source, naglarga ng Pilipinas si Garma kay barang aki kaning pasiring Washington DC. Itinugdo ni Garma si dating Presidente Rodrigo Duterte na sa likod ng extrajudicial killings sa sayang ipinautob na drug war. Palibre si Garma halis sa gusturia kang House of Representatives
matapos magpromesa ining batindir sa pagdagugkang komite kung siya iimbitaran. Sa nakalista pagdagugang komite, inako kaning igwang reward systems na ipinautuban Duterte administration oras may nagadan na mga drug suspect. Igway pamanig karma ng anti-drug war kan Duterte administration nakapattern sa Davao model. Aros 5 bulan matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Number 62 para bawasan ang mga taripa sa pigi-importar na bagas, naguros ang mga presyo kani na mayo pang piso kada kilo. Ina sinabi kang grupo ka mga parauban na kilosamo bukid ng Pilipinas. Sa sarumpayag, tinuyaw ni KMP National Chairperson Danilo Ramos ang limitadong epekto kang kasuguan na nagbawas din taripa sa imported na bagas, pagaling 35% sa good 15%. Itinuklupan ni Ramos ang salang datos halis sa Philippine Statistics Authority na nagpapailing na ang presyo kang regular na milled rice kan Oktubre nag-average ning 50.22 kada kilo. Sarong pagbaba sa nin 44 centimos sa halis sa 50.66 kada kilo kan nagtalikod na Agosto. Nagapuna si Ramos sa mga lakdang, uning mga lakdang para mapababa ang presyo kang bagas na dahi na distruso ka mga lokal o na dahi man na distro umadadyan ang mga lokal na para uma. Kabali man sa mga propestong kang progresibong grupo ang magabawal sa pagribay ning dagang pang-agrikultural na nagbabanta sa produksyon kang bagas. Pag-aapundo sa pag-importar, pabor sa pagpapakusog ng lokal na produksyon, ning pagkakan sa pag-ibang kan suporta kang gobyerno. Pagsugpo sa mga rice cartel, sinismuggling, kang agrikultura, asin pag-set up ni mga programa, kang gobyerno na magbakal ni mga produktong umahon na direktang hali sa mga parauma, taganing baging pusog ang presyo. Dagdag pa ni Ramos, nagay puman ang mga parauma ni Maricas asin bastanting tabang sa kabuhayan, kasunod ka mga natural na kalabidad, araw kang bagyo, tagalang, asin na nakapiktar, mismo sa lokal na agrikultura. Ini ang Kakampi Network News. Oras siya itong niya matugang. Alas 5:31 na po ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Mga bareta sa Dupunan Tabayanan Amay, live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Good morning sa mga nakantabay sa mo sa Rinconada. Kumusta na ka mo? May bareta na po din na. Agian ang landslide area, lusot dyan po sa may partikan Baratan, Haling Dabwa, Camarines Sur. Marinaga man sa matakantabay sa mo, dyan po sa 99.3 KM Kakampi sa partido, sa mga panantabay niya mo sa Naga City, sa po kan BBS FM 91.9. Good morning ki Samson Figueroa, ki Luis Rivera San Jose, Maxima Oliver, Noy Luntayaw, ki Tubilin Balar, Florentino Serdan, Yagel Jr. Asin ba pa mga nakatutok sa samuyang FB Live dito po sa Kakampi Network News. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Pantayan na mag-raot ng panahon sa runang typhoon ang bagyong si Opel. Sa pinakauring report ka na Pag-asa, lalo pang kuminusog ang sinambit ng bagyo kung saan huli na siripan ang sentro kani sa distansyang 475 kilometers east kang Biracatanduanes o 595 kilometers east kan Dait Camarines Norte. Daradara kanyang kusog na duros na 120 kilometros kada oras. Asin na sa Casteres mga tugang o pinakamakusog na Rapado 150 kilometros kada oras. Nagiro ini sa direksyon kang westward sa rikas na 25 kilometros ana kada oras. Dinhuli ka na sa bitang routing panahon sa Bicol Region, mga kamati, ni Baragom. Asin may paminsan-minsan na pagbagunas ng uran na pwede magkausa ng flash flood, asin man landslide. Nakabandera ko niyan ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kang bagyong Opel sa Cagayan, kabali ang Babuyan Islands.
northern as in central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion kang Kalinga, easternmost portion kang Mountain Province, as in easternmost portion kang Ifugao. Sa iba pa mga balita sa Radyo Nasyonal, aboto niglampas sa 23.8 million pesos ang mga makarudang transaksyon ang nai-report sa Anti-Money Laundering Council para sa taon 2024. Sa budget deliberation, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na sponsor kang AMLAC budget sa plenaryo, kaya kakulang nasa 23.882 million pesos ang mga suspicious circumstance o makarudang transaksyon sa mga bangko ang napagraman kang AMLAC pon kan first sa good third quarter kan taon na presente. Pon 2022 sa good 2024 o sa laog din tulong taon, lampas 36.9 million pesos ang narasibing mga makarudang convert o covered transaction kung saan kabali digdi ang mga kaso may pagkaaram sa smuggling, swindling, asin pagbalga sa Electronic Commerce Act of 2000. Ang covered transaction minadeterminar sa general threshold na abuton sa 500,000 pesos. Bukod sabiyon, oras uminabot sa siri na kantilad ang transaksyon sa bangko, dapat nang i-report ini sa AMLAC. Ipinahayag ni po na dawa masababa sa 500,000 pesos ang transaksyon basta makaruda o questionable pwedeng ipaaram tulos ini sa AMLAC. Nanindugan si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincola na siya ma-endorsar ng isa na kandidato sa 2025 midterm elections. Sigun kay Advincola, welcome mangganaray ang mga kandidato na magpasiring sa Archdiocese of Manila alagad nung kasyang matawag kansay endorsement daw kisay. Sigun pa sa Arsobispo, bukas siya makipaghilingan sa isa man kandidato alagad ini nangani magtaon sa laman ng spiritual guidance. Kung makukuanan man subot ng litrato kay baran ang sarong kandidato, sinabi na Advincola na dahil dapat tratuon bilang pag-endorsar kang Catholic Church. Sigun pa kay Advincola, isimar kandidato, magdiretso maghagad ng guidance sa simbahan as in blessing o pagbibindisyon na halis sa Arsobispo na udog sa botman na itataon niya sa mga ini. Balikan tamo na, di ba panditalas ka mga bareta halis sa mga paginiban niyato sa luwas. Barangay Kagawad, Kampatong, Pamplona, Camarines Sur, sige ang reklamo, ninulita dai nakaiba sa natawaning 10 king ayuda para sa mga paruma, pig-challenge ni Mayor Imperial. Bareta haliki Mike Grabito. Mike. Os na makaabot sa kaarman ni Architect Mayor Dennis Imperial kan Banuaan in Pamplona, Camarines Sur ang mga isyo na pinagdadaklag kan Saruga Barangay Kagawan dyan sa Barangay Patong sa Pamplona, Camarines Sur dapit sa ginibong pagtao ni asistansya sa mga paromas sa indang Banuaan na bako manindang kaibahan sa Timuan, Pamplona pigahikayat kani o pinag-challenge kan alkalde si Barangay Kagawad Miguel Barrosa na maghanap man ng tabang na pwedeng ikahiras kani sa mga residentes kan Banuaan nin Pamplona, Camarines Sur. Hindi nga ni kagawad Miguel Barrosa. Sige sa naman lang pang-issue. Dahil kaya mga tao ni Gambalyo. So, ang challenge ko sa inda, maghagat man sindang tabang, maghanap sindang itatabang sa barangay ninda. Bakong magpapara, batikos din kung ano. Ang grupo may nagtatabang, direktang na itatabang sa tao. So, sindang mahiligon magpara politika, mahiligon magpara dikit-dikit ibubuyang yang sa media. Sindang nga may man nagkakatarabang. Parte kan naging magapahayag asin reaksyon na Alkalde Dennis Imperial kanini an mahapot kan kakampo patrol dapit sa ginibong pagtao ni ayuda kang national government partikular kan pagabot ni President PBM sa probinsya nin Camarines Sur kung sa inatawanan ning 10,000 na ayuda ang mga paromas sa indang Banuaan na yuman an ipinag-riribok kan sarong Barangay Kagawad na bako nindang kaibahan sa grupuhan dyan sa Timuan, Pamplona. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kung nagkantabay si General Cuba, paki-check kung ready ka na sa mong nakaline up na mga report ang ating mailog tala sa Kakampi Network News. Pig-alerto kang Philippine National Police ang gabos na regional directors o regional office kani sa Entero Pilipinas laban sa posibleng epektong drone kang papabuto na bagyong Ophel asin Pipito. Sigun ki PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo,
Puna alas 8 ng pag-aga kasugma, ibinugtak na sa heightened alert status ang gabos na Police Regional Office sa Nasyon. Naraman kan direktiba kan Department of the Interior Local Government sa gabos na Police Regional Office na makipagkoordinar sa sendang lokal na gobyerno as in Local Disaster Risk Reduction and Management Offices. Sinabi ni Fajardo, pinagana naman nila ang Reactionary Standby Support Force alis sa National Headquarters sa Campo Crame na gamiton dagdag puwersa sa mga maapektuhan na probinsya. Dahil nakaipuan pang halaton, nagawang madisgrasya bago mag-responde. Naka-full alert man ang Police Regional Office 2 na irot ng linamasa kang Bagyong Nika. Siniguro kang PNP na dahil sinamauntok sa idang lado sa pag-responde sa kalamidad kasabay kang pag-utob sa mandatong mantinron ang katulinungan sa mga komunidad. Nagpalifardo, pagtatarabangan, asing koordinasyon sila ang kaipuan takang maiwasan na madisgrasya ang publiko sa panahon ni kalamidad. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na sa taon 2026 pa siya madesisyon gumadalagan sa pagka-presidente ng Pilipinas sa 2028 presidential elections. Sa sarong press conference, sinabi ni Duterte, mayo pa siyang plano ngunyan sa eleksyon para sa 2028 kaya dahil pa masimbag kung madalagan siya bilang presidente. Mientras tanto, sa nasambit ng pagampang ni Duterte sa mga miyembros ng media, sinabi kang Vice Presidente, nababot subot ang aldaw kung saan dahil na siya mabali sa politika. Aragan sa kunyan, kaipuan niyang magsimbag sa lampas 32 milyon na Pilipino na nagboto sa iya kan 2022 eleksyon. Hindi matapos na sabiyon kan sayang amang si dating Presidente Rodrigo Duterte na mas maray subot na maghalin na siya sa politika asin mabuhay na sana ni normal. Sinabit pa man kang Vice Presidente na buot kan Diyos ang mausunod kung mautob ang sayang mga plano sa buhay, partikular na pag-abot sa kinabanin politika. Natikitan kan Special Action and Intelligence Committee for Transportation and Driver kan Bihikulo kang Philippine Drug Enforcement Agency matapos mag-agi sa EDSA busway kasugmang pag-aga. Sa naging inisyal na report kan Task Force, mayo subot darang rehistro as in peking lisensya ang nakasabit sa sasakyan. Inakumang kan driver kang L300 na tinuyos subot niya mag-agi sa EDSA busway hulita parte subot sinda kansarong operasyon na ilalansar kansarang ahensya. Dahil man inako ka mga opisyal kang saik adaging rason na ini kan driver ulita bakong bastanting rason ini sabi kan Department of Transportation. Sa kunyan, nakapagsakat na ning show-cause order ang DOTR para hagadon na magkampang sa sendang driver kasi magpaliwanag kaibanan ang sendang mga pagriba dapit sa sinambit ng pagbalga. Pigilid man kan Philippine National Police ang lampas 300 milyones pesos na cash na nakuha halis sa piglansan na raid sa Duwang Pugo Hub sa Las Piñas City, Asin, Pampanga. Sigun kay PNP Public Information Officer Chief Brigadier General Jane Fardo, ang mga kwartang nasa kustodiya ng kang PNP asin preparado silang magsunod sa kasuguan kang korte kung saan hindi ini-turn over. Ang pahig ni Fardo, matapos magluwas ang mga reports na nawawara na ang mga kwarta, matapos sa kinahon ng pulisya ang mga Pugo Hubs. Paliwanag gani, ang misinformation dapit sa nasabit ang kwarta ginagamit sa laban ng mga kalaban para tanggalan ng kredibilidad ang Philippine National Police. Sa datos kan PNP, 187.82 milyon pesos ang nakumpiskar sa Clark Freeport Hub ka nagtalikod na Mayo, mientras tantong 117.18 milyon pesos man nakumpiskar sa raid sa sarong Pugo sa Las Piñas City. Oras siya ito niya matug ang 9 minutos antes mag-abot ang oras na alas 6 ng magaga. Sa iba pa detalles ng mga bareta, matarabangan ang Metro Manila Development Authority, pati namang Commission on Elections para sa 2025 National and Local Elections. Sa pagi ng Memorandum of Agreement, nagpirma si Comelec Chairman George Irwin Garcia, asin man si MMDA Chairman Robando Artes para mapakaray asin baging turinong ang eleksyon. Nakapanaman sa kasunduan na ang duwang ahensya magkakaiguan ng koordinasyon
asin mahirasa o magkakaigwaning hirasan sa sadang asit para sa paragadang na pirilian. Tatawan man subot kang MMDA ang kumalik ning access sa sadang command center, mga kagamitan araw kang body cams, radio deployable camera, asin mobile command center para sa election-related activities. Pataw man subot ang MMDA sa full body ning manpower asin logistical support tangani magtabang sa mga election officers sa pagbakbak kang unlawful election materials. Katakot ganin nakapunan man si Artes sa mga kandidato na maging responsable sa pagpapadukot ni mga election materials. Tanganin din masayang ang mga ini kung babaklason sa laban kan sa mga tauhan. Mientras tanto, nagpasalamat man si Garcia sa MMDA uliman sa pagkatuling tabang sa sainda para sa eleksyon. Sabi ni Garcia, plano nindang tawaran ng service incentive slip ang mga non-communist personnel na maserbi bilang mga ahente kan full body sa eleksyon. Kakampi Network News Network News Kakampi Network News Kakampi Network News. Iimbestigaran kang Commission on Human Rights National Capital Region ang pagkakadan kasarong 15 anyos na binitilyo matapos na bugbugon kasarong kagawad kan Sangguniang Kabataan asing kasayang kairiba sa Punta Santa Ana, Manila. Sa kunyan niya na sa kustodiya ka Manila Police Office ang duwang suspect na labis to bilang mga SK kagawad na sina Mark Jurel de la Cruz, 18 anyos, asing kaibaran kaning si Ireneo Cardaño, 23 anyos. Sa report, bago nangyari insidente, alas 9 ng pagkabagikan at talikod na Oktubre 25 sa F. Manalo Street, Barangay 894. Kaya barang kang biktima ang mga amigo na nagpasiling sa parke para mag-picture-picture. Tigdisinda, pigdulok subot ka mga sospek asin kinumprontar. Sa demaraman na rason, nanapuli sa panununtok. Buminagsak ang biktima sa tinampo asin dagos ng nawaran ng pagkatao kaya dinara sa Santa Ana Hospital alagad indineklarang dead on arrival. Nagduluwas na traumatic head injury. Ang naging kausa kang kagadaran kang biktima mientras ang duwang suspect sinangatan man ng kaso murder sa Manila City Prosecutor's Office. Mientras tanto nagapunan man ang komisyon sa lokal na autoridad na si Philippine National Police na magkondusir ning hararong pang imbestigasyon na manungod sa nangyari. Para man sa CHR, nag-alok naman ininin posibleng asistensya sa pamilya kan biktima para makamtan ang hustisya. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Balikan ta mga bareta halikon dyan sa Lawas, Card Bank, dyan sa Manuang kan tinambak, Camarines Sur, hinoldap. Bareta halik kay Junel Cuba. Junel. Pinaguldap kanda daibistadong persona anda sarong Card Bank dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda tinambak Camarines Sur. Anda insidente nangyari kanda nagatalikod na aldaw kanda Lunes kung saan digdi napagaraman na ada card bank na yaon dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Kalabanga Camarines Sur ada sinasabing pig laog kanda daibistadong persona mantang yaon sa nasambit ng opisina iyo mismo ada mismo nga accountant kana nasambit ng bangko ada lugar na kung saan pinangyarihan kana sinambit ng insidente ada persona na sinasabing daisubuot bistado ada bigla na sananga luminaog sa parte mismo kana bangko na nagaresulta tangani nga ana nasambit ng biktima ada Moldova digdi mismo nakuha na nasambit ng suspetsado iyo mismo ada sarong o ada mismo nga relo na pagsasadiri ka na nasambit ng biktima asin digdi sinasabi na ini ada subuot nagkakantidad na 3,500 pesos mantang ada koleksyon ka na nasambit ng bangko ada daimanda piga sabi ana kantidad ana nakuapamanda ka na nasambit ng persona anda suspek tulus-tulus na nagdulaga pagkatapos ka na sinambit ng
insidente. Tulos man na nagreport ang accountant sa parte kanda pulisya kanda Banwaan kanda Calabanga Camarines Sur. Tangani man na ipaabot ang nasambit ng insidente. Nagresponde ang mga autoridad alagad dahil naman inabutan ang suspect nagahanap nin CCTV camera na pwedeng iyo ang nakakuha kanda retrato kana sinambit ng suspect asin pagkakabistuan kani sagkod ngunyan paragos pa ang girigibong investigasyon kan mga miyembros kan PNP duman sa Banwaan kan Calabanga Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Solamente 3 minutos na lang mga tugan, tas pagkabutang oras na alas 6 ng pag-aga, hahampangon kang pamilya ka mga biktima ng extrajudicial killing si dating Presidente Rodrigo Duterte kung totoo na babot man ang kanili sa Kamara de Representantes. Sigun ki House Assistant Minority Leader, asing Gabriela Representative Arlene Brosas, kinansarar man ang pagdangog kang Quad Committee kang Kamara, dagos man ang gigibuan na misa para sa mga biktima kang EJK. Gusto man na madangog ni Brosas mismo kay Duterte, nabatin nila sa pagdangog kang Quad Committee. Sa sinating presidential spokesperson Salvador Panelo, nagsabi na mapasiring si Duterte sa Kamara unya ng Miyerkules. Sigun pa kay Panelo, uruton na ni Duterte o mahurot si Duterte ng 10 aldaw na marathon hearing kang Quad Committee. Alagad doon naman si Kabataan Party List Representative Raul Manuel kung kakayawang pa ini ni Duterte. Mientras tanto, sa pinakauring report na binawi kan pamayok ang Quad Committee na si Senador o si Congressman Robert A. Barbers, ang pag-uktaba kan sinambit ng hearing asin idadagos mangunyan o idadagos manggararay ngunyan na aldaw nakaning pampangon ang disinidong si dating Presidente Rodrigo Duterte na mag-atubang sa sinabit ng Quad Committee. Nagpapatali ng Armed Forces of the Philippines na ang foreign ambitions ang pwedeng baging kausa kang cyber attacks sa digital age. Ini sa tao ka mga diskusyon sa pagpasar kan sa runglay na mapahaluwag sa telco regulations as in restrictions. Ilipo ni AP Chief of Staff General Romeo Browner pahayag sa ADR Strat-Based Pilipinas Conference 2024 kung saan pinawan doon niya ng pagkampang sa cyber threats ang mapaghamon hulita difícil madiskubre ang mga ini asin pwedeng raoton ang kumbiyansa kang publiko mentras ng ahensya nagbabalyo sa luwas kang traditional battlefields na kaning protehiran ang nasyon gikan sa danyos. Sa sarong aspeto, itinutugdo ka mga cybersecurity expert asin iba pang stakeholders pagabot sa mga bantakang Philippine cyberspace, yung pagpasar kang Senate Bill number 2699 o ang Konektadong Pinoy ACA. Sigun sa Consumer Advocacy Network, Citizen Watch Philippines, ang SB 2699. Oras na nailusot, bahali sa pangaipo para sa Congressional Franchise kan Telecommunications Companies na maribay sa regulatory powers ka National Telecommunications Commission nasa ron na sanang oversight. Tatanggalon man kan bilang NTC kang tatanggalan ang NTC ng oversight function kani asing gigibuna sa sarong registered na makaibaran sa mga consumer asin telco space sa nasyon sa kamilugan dagdag pa kang Citizen Watch. Gusto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pakusugon pa ang kampanya kang gobyerno laban sa iligal na droga sa interior ng Pilipinas. Sa imong mainikan na bakong magkaturugban datos kan banbaybang law enforcement agency na nakatutok sa iligal na droga pati naman ang ginigibong investigasyon kang Quad Committee kang Kamara de Representantes. Sigun sa Presidential Communications Office, tinipo na kang Presidente ang banbaybang ahensya kang gobyerno takali magkaigwan ng kolaborasyon sa paglaban sa iligal na droga. Gusto kang Presidente na magtalabangan ang Department of the Interior Local Government, Department of Justice, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, asin iba pa sa paglaban sa illegal drug trade. Kamaliman, abang opisyal ka National Bureau of Investigation sa militing ng Presidente, tanganing mas mapakusog pang kampanya laban sa illegal na droga sa nasyon. Batanan ibinahig ni Presidente Marcos na iba ang paagi asin sistema ginigibok ang gobyerno sa paglaban sa illegal na droga asin day kaipuan magbulos nin dugo.
Ultimo bareta niya kunyan sa lado nasyonal. Ibinaba na sa level 0 ang alertong ipinapatob sa Bulkan Bulusan. Pagali sa dating alert level 1 duman sa probinsya kan Sorsogon. Sigun sa Volcano Bulletin ay pinaluwas sa bayong nadeterminan ng mga aktibidad ang PBOK sa gikan sa nasambit ng bulkan sa Sorsogon sa mga nakalis na bulan kaya ibinugtak na ini sa normal status. Kabaliban sa inobserbaran ang maluyang volcanic tectonic earthquakes nagahali sa Bulusan asin pagpukaning aso asin abo sa nakalis na tulumbulan. Alagad posible mangraray liwat na itaas ang alerto kung may body detect na abnormalidad ang sinambit ng bulkan. Piginauman, mga katabang, ang deklarasyon din sa mga alerto tagaling liwat na makaingganyan ng turista sa palibot ng Bulusan asin tagaling mapakalma ang buot ng mga residentes sa sinambit ng lugar. Kakampi Network News Network News Kakampi Network News Kakampi Network. Oras ko niya mga tugang. 2 minutos makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, maparagos at yan. Kay baranta na po ang mga baretang iatod ka sa ito'y mga kakamping radyo. Halin dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada, sa KM Kakampi Partido, asin sa BBS-FM sa Naga City. Aldaw kitang Biyerkules Gunyan, petsa 13 na po ang bulan ng Nobyembre taon 2024. Babalik ang Kakampi Network News at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Terima sa mga bareta si Benny Licena. Benny! DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Abalut yun. Sa detalyos kan mga barata, halid din sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Sa rong resolusyon, ani pinagtulod kasudman ni City Councilor Jeff Tino na minataw ng diretso kay Mayor Wilfredo Rex-Cuba Arriba Olivas sa ngaran kan lokal na gobyerno na maglaog sa sarang Memorandum of Agreement sa mga kontratista, mga establishmento de negosyo, mga institusyones, organisasyones sa sinibapang mga pribadong sektor, maging mga individual na nasa laog o luwas kan syudad para makatabang sa pagiging preparado kan syudad sa anuman na kalamidad. Kasud ba, sa sesyon regular kan sangunang paglunsod, pinagpanunuhan ni Kagawad Tino ang siring na resolusyon sa rason na yaon ang pangangaipo sa nasabi ng mga grupo individual o na sa mga aktibidades sa tuyong igwang kalamidad na minaagi sa probinsya kaibanan ng syudad din Iriga, Arkan Rescue and Retrieval Operations, Relief Operations, Siringman, and Road Clearing Operations, urog na ang pagtapos sa isang kalamidad at sinibapang insidente sa syudad ng Iriga. Anas uyaan parte kan pagtulod ni Tino sa nasabi ng resolusyon. The Honorable City Mayor Wilfredo Rexy Oliva on behalf of the City Government of Iriga to enter into a memorandum of agreement with various contractors, business establishments, institutions, organizations, and other private sector entities and or individuals within or outside the City of Iriga relative to disaster preparedness and rescue and road clearing operations before, during, and after calamities and other force majeure incidents in the City of Iriga. Parte kan pagtulod ni Kagawad Tino sa nasabi ng resolusyon. Ang resolusyon magiging kasimbagan para magkaigon ng formal na areglo ang lokal na gobyerno asin mga pribadong individual o grupo na automatikong makakatuwang kan syudad sa mga labing kaimportanteng operasyon o aktibidad tuyong igwa asin matapos ang sarong kalamidad. Magigarumduman na sa nakalis na maging Christine, kinaipuan kan mga lokal na gobyerno, kaibanan na ang lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga, ang tamang kan mga kontratista asin grupong igwan mga heavy equipments, arukan mga truck asin na backhoe na napakinabangan na maray sa mga naging lakdang kansitol sa pagsalbar asin pag-ayuda sa mga naging biktima kan baging Christine asin ang paglinig totalmente sa siyudad din Iriga. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, tatawan kan lokal na gobyerno kan Banuan na Nabwa sa liderato ni Mayor First Simbulan nin calamity assistance ang gabos ng mga empleyado kan lokal na gobyerno. Ini ang pinagkonfirman kasudman ni Mayor Simbulan sa pagkikapaghampangan sa DWEB Kamsur magigarumduman na ang Banuan na Nabwa saro sa mga nanganaan na Banuan sa Camarines Sur sa pag-akigan bagong Christine Kunsain, mayoriya kan 42 sa barangay kan Banuan ang nalubog sa tubig ba Kunsain.
Ang ibang barangay atop na sana kan mga kaharungan ang naging tataghan kan mga binahang mga residentes. Sigun kay Mayor Simbulan, nilutamagin ang mga empleyado kan lokal gobyerno naging biktima man kan kalamidad. Kaya sayang pinagpaplano na tawan ang mga ini regular man contractual job order nin kantidad 5,000 pesos kada bilang ayuda kan lokal gobyerno. Sigun kay Mayor Simbulan, plano niyang kauno ng fundo para digdi na posibleng magabot sa kantidad 2 milyones pesos haliman sa saindang savings. Alagad, sigun sa alkalde, halat niya ang magkakanigong lakdang kansanggo ng bayan o rugna ang pagpasarin sa rong ordinansa na minato sa sayan ng permiso na magtaunin sila na ayuda sa saindan mga empleyado sa munisipyo. Tinawang doon pa ni Simbulan na kaipuan na iguan magkakanigong basehan legal ang pagtaunin ayuda sa mga empleyado asin digdi malawag ang papel kan saindang sanggo ng bayan mantang igwamang pagkukunan ng fundo para digdi. Sigun pa sa alkalde, aper sa 5,000 pesos nakalamit ni assistance plano niyang tawan man ang mga ini nin bagas. Tama, mata ko dito, kuya. Calamity, assistance sa mga empleyado. Bigla pa 5,000, tapos naman job order and permanent. Para pareho lang. Yun ay kuhan ko sa kuhan. Itong savings ni Hanggang Iwa. Marapang tatarang mo niyang tayo sa lugar na i-authorize ako na tapos calamity assistance. 5,000 mo lang. Tatarang kuhan lugar. Kasi 2 million. Basta nga ako igual ko, legal basis. Paparoy lang, whether you're job order or at least, tapos pag may laban na pag-yari mga bakas taong pupansin. Parte ka mga naging payag ni Mayor Fer Simbulan kan lokal na gobyerno kan Banwaan na Nabwa. DWEBFM Rinconada Kakampi mo Network News. Antes kitang magpaaram sa mga motorista na Babalatan Road, passable na po kung atyan alas 10 pagkaaga ngunya na Nobyembre 13, 2024. Yan ang mga bareta haligi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta dyan sa Rinconada, sabay kan DWEB FM Gamsur. Pagaling Rinconada, dumanan kita sa partido ngunyan. Isurudyato mga bareta ang tinipon kan KM Kakampi Partido, kay bang terban si Frank Sotero. Partido. KM Partido Kakampi mo Network. Ni Aureliosa, go ahead. Abala sa Kamping June o yung mga baleta gingan di sa KM Kakampi Partido. Pinagain kami na ni Congressman Brian Yamsuan kan Bicol Saro Party List. Ang mga local government units o mga LGU na magkasaro para labanan ang online sexual abuse and exploitation of children o saig sa pagiman kapag krearin mga community-based program asin pagpasanin mga ordinansa para dagos ng mapuan sinambit ng pang-abuso sa mga kaubenan. Pagiramdom ni Yamsuan na siraram kan Republic Act 11930 o ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC and anti-child sexual abuse or exploitation. Ang mga lokal na konseho, mga sanggunian bayan o kaya mga local government unit councils ang pinagtatawanan mandato na magpasanin mga ordinansa para mapanimbag ang mga nasa likod kang naunambitan ng krimen. Ang pangapunan ka na kongresta ka na Bicol Saro Party List. Ang kasunod man kay binabang sintensya kan Korte sa Prensa kontra sa graphic artist na si Bualim Buchiva na embelo sa panulugos kan mga minor de edad digdi sa nasyon kan na Pilipinas. Apira pa sa kasong human trafficking as in viewing of child pornography online. Bilang pagiging sumaraw sa National Children's Month nguyan na bulan na Nobyembre, dapat subot na magsalbing paginumdum na pinakalantad sa pang-abuso ang mga kaubenan, kaya dapat kinakaipuan na pagtarabangan na ang mga naunambitan ng sektor kang komunidad ang dapat na maprotektaran. Sinabi pa ni Yamsuan na dapat na i-report kan mga opisyal kan barangay ang anuman na insidente ni Nosaik Siringman, makipagtabangan sa Department of Justice, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Department of Social Welfare and Development para man sa epektibong pagpapasunod kang anti-Osaik laws, sabi pa man ni Congressman Brian Yamsuan kan Bicol Saro Party List.
KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na bareta sa lado lokal relief operation ka gobyerno probinsal ginibo man sa tulong barangay sa Banuan Kantigaon Camarines Sur ka Sudma. Nilo Oriana sa detalyes kan bareta. Labi-labi man ang kaugmahan asin pasalamat kan mga residentes kan balik tulong mga barangay sa Banuan Kantigaon Camarines Sur. Iyan matapos pa nagibuhon mandigdig sa ugma relief operation food assistance distribution sa sinambit na mga residentes sa dalaga sa puman kan pagdadamasa kan bagong 16 sa kabilugan maabot man sa 3,224 o 244 households ang nabiyaan kan sinambit ng food assistance gikan sa gobyerno provincial, partikularmente gikan sa mga barangay man kan San Antonio, Taluhungon asin Barangay Salvacion. Ang sinambit ng relief operation na himot sa paayag liderato ni Governor Luigi Villaparte asin man Congressman Elro Villaparte katabang si Vice Governor Sal Fortuno Jr. asin sa paayag man kan representasyon kan bagong amigo kan partido Marco Imperial Gumabaw asin man kan nagkakandidatong board member sa 4th District na si Vice Mayor Biong Panuelos kung Banuanin San Jose Camarines Sur. Siriman sa paayag man asin pagiya kan Biko o Kadbilog na timuan tigaon sa liderato asin pangiyot pa ni Mr. Cesar Mola. Mientras tanto, dagmang man na o nagdagdag pa man ng kolor asin man kaugmahan sa mga residentes digdi, iyo ang presensya mismo kan bagong amigo kang partido na si Marco Imperial Gumabaw kung sa insirin kan piglalauan intiro pigkukurulong bungan kan mga residentes asin kinong paragitan o rugnaman kan mga kaupenan na nag-iilo sa masunod na kongresman kang partido. Dagdag na marada sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Loriana Marinaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Mientras tanto, Alcalde Lida Simando San Luis asin Vice Mayor Marcelo Ragdon. Grabe ang paggalapigot na maatinderan ang pangaipukan mga kaymanwa sa Banuan kang Gats Turena Camarines Sur. Dads Prado sa detalyes kan bareta. Grabe ang paglapigot din Mayor Lida Simando San Luis asin Vice Mayor Marcelo Aragdon na maatindiran ang pangaipukan sa inyong mga kaymanwa na napiktaran ka na uminaging bagyong Kristin sa Banawaan ka na Garkiturina Camarines Sur. Dinuli ka ni ang lokal na gobyerno nakipagtabangan kay Senadora Win Gatchalian na nagtaunin na 50 sakos ni na bagas asin na kantidad 200 mil de pesos na tabang. Pinaga siguro ang mga namamalaan ni Mayor San Luis na gigibuhon ang gabos asin siguro ang munisipyo na makaabot tulos ining tabang sa mga namamanawaan na apektado ka na uminaging bagyo. Dinuli ka ini, pinasalamatan ka na LGU Garkiturena si Senador Win Gatchalian sa tabang na udok sa buot na ipinaabot ka ini sa sinambit ng Banuaan. Yan sa tanto, nagdagdag pa kini nagataon ni natabang na Team A Kapuso Foundation sa pagtaon ni na suporta sa Banuaan ka na Garkiturena Camarines Sur sa pagtaon ni nakulaon na tabang para sa baikan mga relief packages tabang na sinasabing nakulaon para sa mga estudyante sina bilog na komunidad ang siring nagawi kan opisyalis ka na lokal na gobyerno ka na Garkiturena nagpapapiling sila na sinda sincero dedikado asin dispuesto sa pag-service sa mga kayman na orog na sa panahon na nagkakaigwa ni na kalamidad. Para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Ngaping Junior ang kataripunan kan mga bareta, gikan digdi sa KM Kakampi Partido. Ang sidong para bareta, Rene Aureliosa, Babalos, good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Rene Aureliosa, dyan sa KM Kakampi Partido. Aras 6:22 ng oras sa atong unyan. Uyan naman ang mga baretang tinipon kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Debato naman sa mga bareta si Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Biglinaw ng unya ni Mayor Dennis Imperial kan Pamplona Camarines Sur anda mga pakaraot subuot ni Barangay Kagawad Miguel Barosa kan Patong Pamplona Camarines Sur na subuot pinagamanipula ang listahan para sa tabang sa mga parauma dyan sa parte mismo kanda Banwaan kan Pamplona Camarines Sur.
ipinagapayag kan na nasambit na nga alkaldiya kanda Banwan kanda Pamplona Camarines Sur na anlistahan bako manali sa sainda kundi inihali sa Department of Agriculture o litaan tabang bako managali sa lokal na gobyerno kanda Banwaan kanda Pamplona kundi ini tabang kan gobyerno nasyonal nakipagkoordinar sa naman sa LGU anasambit ng ahensya kan gobyerno saro pa bako man lang subuot mga parauma ang tinawanin ayuda kabali pa dumanda iyo ang mga peasant folk asin man ang pamilya na apektado kanda baha dyan sa sinambit ng Banwaan kaya bako subuot ini o kaya subuot ang sinasabi ni Barangay Kagawad Miguel Barosa na nakaresibinin ayuda na bakong lehitimong parauma iyo itong mga pamilya na apektado man kan baha asinyaon sa listahan kan Departamento kan Agrikultura. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Mayor Dennis Imperial. Barangay Kagawad po, dayan kang sa Patongda po yan, si Barangay Kagawad Miguel Barosa. Ang aram ko po kato, ito kaya mga beneficiary ito, hali man lang ito sa lista kang DA. Pinapahanap mga, ang aram ko katong tigtawan ning ayuda ni taday man kato sa muya, direct ito programa to kang national government, so tabang to kang national government. So nakipag-coordinate sa muya, sa DA, so nagtao kami ng recommendation ng list. And then ang pakaaram ko kadto bako man lang to nakafocus sa farmers ug atong fisher folk ug itong families itong daw ordinaryo. So baka itong sinasabing alleged na bakong parauma mayong inuuma baka nagfall ito duman sa ayuda duman sa families. Pero ang pakaaram ko kadto si information na nakaabot sa ko itong list na ito ka-limited man lang si list na allocation sa Pamplona. So gabos man to engage sa pag-uuma. Ibig sabihin po, ang parauma baga pag sinabing farmers, dahil man nalilimitahan na ang farmer dapat may inuuma. So pwede man bagang ikasaro kang ordinaryong tao, pwede kang masabing farmer, nakikiuma ka. Pwede yan, pwede kang tawan ng certification na farmers ta. Kung nakikiuma, arog digdi sa mo, kami para uma, may inuuma kaming daga. Tapos may mga nakikiuma man sa mo, di farmers man ito. Pwede ito makonsider farmers. Buka yan. Arog yan ang pagkaintindi ko. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kan Banwaan kan Pamplona Camarines Sur. Dagdag pa man ni Mayor Imperial na posibleng nainggit sa nasubuot si Barangay Kagawad Miguel Barosa sa sarong kagawad man kanda barangay na natawan alagad sarong parauma daiman subuot masasabing priority si apat na barangay kanda Pamplona na naresibi o nakaresibi need tabang sa parte mismo kan gobyerno nasyonal arog kan barangay kan Kagbunga, Kagbibi, Patong, Asinman, San Rafael na iyo ang lubog sa ba alagad huli kan limitado sa naan islata igwa nin natawanda igwa maninda inatawanda uya si Mayor Dennis Imperial kan Pamplona. Alam po kaya siguro nainggit lang siya duman sa kagawad na natawan. Ito farmers man to, engagement to sa farm. Bako po ang aram ko kaya sinakaabot sa mga apat na ito ang naanong barangay ang nabenepisyon itong direct na natamaan itong nalubog talaga. Kagbungaw, Kagbibi, Patong, tas itong San Rafael. Iyo po bako naman yan niyo itong masabing priority. Tagabos man talaga priority. At gabos po itong sinarabi kong barangay na to, lubog na lubog to. Hindi, due to limited kang slot. So, may talagang may makukuha lang, may mga day makukuha. Taday man yan gabos makakaver. Bawa sa barangay, duman sa barangay Ninda, sa barangay Patong. Ang farmer duman, ang mga farmer siguro more than 100. O, ang allocation na naiabot lang ata sa Inda, 25. Di pa para noon man talaga yan. May validation or sa lista, so duman na lang nagkuha ang DA. So, data man yung mga gabos. Ang naghahanap pa kaming pwedeng mahagada ng tabang sa mga farmers. And then, ang importante kami, naitao si ayuda, dahil naisayang. Kaya ito, gabos man tong pamilyang ito na ang ibuwan. Partiyan kan mga pahayag pa ni Mayor Dennis Imperial kanda Pamplona Camarines Sur. Nakiulay man si Mayor Dennis Imperial sa tao asin sa mga taga-media na perming kaulay ni Barangay Kagawad Miguel Barosa
kanda barangay kan na patung na digdiya bisto na maray subuot aramon ang kredibilidad kan kagawad ninuli ta mahilig subot ini na mag-issue sa barangay asin gabus na tabang kan LGU sa barangay ginigibuan kaninin issue anda kredibilidad subot kani daiman matatawaran asin day maaramanin tultul embwelto subot ini sa mga illegal na tupada ipinaapod na ngani subuot si Barosa kan DILG asin pigap reprimanda uli man kada pagiging embwelto kadi sa tupada maging sa Sangguniang Bayan pinaapod naman subot ini uli kanda pagiging embwelto sa nasambit ng illegal na burulang uya si Mayor Dennis Imperial. Kagawad Miguel Barosa ang ano ko kani sa tao or ining mga ibang medyang nakikipagpara communicate digdi. Hilingonin da aramon da ang credibility kani yung kagawad na niyo. Kaya ni nga ni ining kagawad na ni mahiligon ni magpara-issue diyan sa barangay. Perming gabos na halos tignatabang ni sa barangay tigi-issuehan. Samantalang ining kagawad na niyo, ang credibility kaniyo dahil mo man anong tultol. Kaya ni nga ni involved niyo sa mga illegal na tupada. Diyan pinaapod na niyo ni DILG, tig-reprimand na yan, tigpaapod na yan sa SB. Talagang iniyo against ni permis sa programa kang gobyerno. Kaya ni nga ni, kagawad na ni, pasaway niyo, number 1 na pasaway niyo. Kaya pa yan ang nagtotolerate ng tupada. Ang sarong aldaw, habo ko na lang pad ako naong ko taong issue, dahil ko naman pinalihis ko na lang to. May saro kami duman na agihan sa barangay nindang last day. May mga nahiling kami, may mga na-report na nagpatupada. So nahiling ni may sighting niyo si kagawad Miguel Barosa duman sa patupada. No. So saro niyo sa mga naglilid pa yan dyan, mga patupada dyan sa barangay Patong, nakakabot ni sa Kalbibi, pati sa ibang barangay. Kaya ilingunin da ang credibility kanin nagpapara-report na niyo sa ibang media. Kung anong klaseng tao niyo si kagawad. Si Mayor Dennis Imperial kan Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mga bulong sa high blood kabali sa mga kaipuan sa mga bahang barangay sa laog kan siyudad Canaga. Boyet Paderes sa detalye. Po proseso ng universal mga barangay sa Naga o gray katong mga binaha at hindi ko lang mga naging evacuation pagpakal ng bulong para sa high blood, leptospirosis asin sa mga skin diseases, arong kan alipunga asin iba pa kabalig yan barangay Triangulo na matinding tigba asin nagkaigwaling dakul na evacuation ngunyan nakakamati ng bako magayon sa endang salud. Sigun kay punong barangay Raymond Aribalo nagkakahilang na ang mga inikaya kay po ng mga bulong sa health center. Sigun kay Aribalo, bagaman may mga bulong sa sipon, trangkaso sin abo, halagad pag-abot sa haidal asin mga lugar na ipitokan ba, ang mayo na sinambit ng health center. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dusing banwaan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur napili sa ika-4 o sa ika-2 batch kan implementasyon kan saad kan Vipar Bicol. Darrell Banyas sa detalye. Ipinahayag ni Attorney Nilo Consuelo, pamayo kan Fisheries Production and Support Service Division kan Vipar na pon kan taon 2023 kan magkaigwa. Kanikaduang batch kan implementasyon kan Special Area for Agriculture Development Project sa sektor kan mga parasira asin sakop kaini ang 5 probinsya sa Bicol. Igdi sa Camarines Sur, kabali ang mga balwaan kan Gartitorena, Kabusaw, San Fernando, Serima, Cainsa, Sangay, Buri, Kamaligan, Libmanan, Tigaon, asin man ang Goa. Apera sa dusing balwaan na benepisyaryo kang proyekto sa probinsya din Camarines Sur, igaman Tigre 5 sa Camarines Norte asin Sorsogon, 4 sa Catanduanes asin Siyam sa Masbate, lantaw sa taon 2025, malaog naman digdi ang probinsya din Albay. Ikakarkulong na sa sobrang 400 hasta 500 na mga people's organization na subuot anatawan kan Bifar Saad Project o kabaing ini ang tigkakarkulong na sa sobrang 1,300 na individual ang tigtututukan para sa proyekto. Pinawandiyon ni Consuelo na mautan sa project na maiangat ang kabuhayan asin magmaray ang buhay at abot sa sektor kan pagsira. Para sa kakampi na Fake News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta,
sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata, ayuda kan International Red Cross nakatalaan na ipanao sa mga biktima ng baha sa Bicol. Boss Oka Isminda sa detalye. Nagarabutan na ang ayuda gikan sa International Red Cross na kung saan inisabot ang nakatalaan ni panaon sa mga biktima ni baha digdi sa Bicol Region. Ngunyan aldaw, ang nasambit na mga ayuda ang nakatalaan ni distribuer duman sa mga lugar na labilabing naapektaran. Asin ini ang mayo sabot ng pipilion ning huli sa mga lugar na dudumanan. Iyo sabot ang labilabing naapektaran kan nasambitan ng pagbaha. Alagad ang nasambitan ng ayuda ang pinagsasabing nakatalaan pang madagdagan ning hulita igwapanin masernod na ayuda gikan pa sa pagtaraid na nasyon na ayuda kan na mga kairiba sa International Red Cross Organization. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esminda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June na ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Junel. Mga pagkiriba dyan sa BBS FM sa Saindong mga bareta. Oras siya itong kanyang matugang. Alas 6:35 na po rin mag-aga. Mabalik tulos kami para sa mga ultimong bareta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Sunod at ang ating may balik sa dati. Ang naraot na porsyon kan Nabwa Balatan Road matapos na talbungan din landslide dara kang Bagyong Christine na nagresulta sa pagka-isolate kang Banwaan kang Balatan na Camarines Sur. Kasabay kayan ang pag-anunsar na ngunya na aga bubukasada sa bulos kan trapiko ang porsyon kan sinambitan na tinampo partikularmente sa may barangay Laganak dyan sa Balatan Camarines Sur. Matapos sa temporaryong mag-gibo ang DPWH nin Ditur para maagyan ka mga residentes na minalaw kasi minalawas gikan sa sinampit ng Banwaan. Sinabi ni Congressman Mix Binaferte na mismong si District Engineer Polds Barela ka na DPWH sa District 5 ang nagsiguro na pwede na maagyan po ngunyan daw ang sinampit ng porsyon kan tinampo palaog dyan sa Banwaan kang Balatan Camarines Sur. Kasabay kang pagsiguro man na dahil siya mauntok na makahanap ng budget tanganing mapakaray ang nag-collapse na porsyon ka na tinampo huli ka na landslide. Sa iba pa nitales ka mga bareta niya tungkol yan sa lado lokal, paragos ang pag-arabutan ka mga ayuda para sa probinsya kan Camarines Sur halis sa madamibang grupo kabali ang mga lokal na gobyerno. Pinakahuling nagdonar ang lokal na gobyerno kan Pasig City kung saan idinuhol kani ang emergency go bags as in financial assistance para sa probinsya kan Camarines Sur. Si Vice Governor Sal Fortuno Jr., yung mismo ang nagresibikan sinabit ng mga ayuda alis sa mga representante kan lokal na gobyerno kan Pasig City Kasuugma. Uliman kan mga ayuda ini, labi-labi ang pasalamat sa siring ng mga ayuda na makakatabang para sa mga apektadong residentes kan probinsya kan Camarines Sur na enterong binaha huli kang bagyong si Christine. Matandaan ka nagtarikod ng mga aldaw, nagkapera mga senador ang nagbisita man sa probinsya kan Camarines Sur para man ihatod ang saydang mga ayuda sa pagikan gobyerno probinsyal tanganing makaabutulos sa mga apektadong mga residentes kan Camarines Sur. Mientras tanto, 15 mga barangay kapitan sa Siyudad Ganaga anang apuling ngunyan sa alkalde kan Naga na si Nelson Ligasyon na maghilig na sa sayang pwesto bilang mayor kan Naga. Sa sarong bukas na surat kan 7 o kan 15 mga punong barangay nangapunan sinda sa alkalde kan Naga na si Ligasyon na mag-resign sa sayang pwesto kasabay kan sa idang
pagpabot ning hinanakit, kaanggutan, asin labi-labing paggadisganar sa palakaw kan Mayor kan Naga. Sa sinambitang surat, nakabugtak na mientras na lubog sa baha, dalnak, ragpa, asin mabatang parong, darakan mga nakatambak na basura, padagos na pamamulitika ang ipinapaibabaw ni ligasyon. Imbis na inuton ang mga kababayan niya digdi sa Syudad Canaga na sarong marino na kapabayaan o dereliction of duty sa sinambit ng surat. Tinaman doon nila ang paghikap ni ligasyon sa mga pagtry na banwaan ka na Syudad Canaga durante kang kasagsagan o pagkatapos na maglabas ang bagyong si Christine. Ipinahayag kan mga kapitan na ang pagpapaurog delegasyon sa politika ang nagpapalining kawaran ng liderato asin accountability na sarong pagtraidor sa mismo nag-ilihir sa iya bilang alkalde Canaga na dapat na inuton. Sauri sa pagmati kan mga kapitan, naging kaulangan lugod ang mga taga-Naga sa aspirasyon ni ligasyon sa pagdalagang gani bilang kongresista kan 3rd Sir Distrito kan Camarines Sur. Kaya hinahaga din na ang pag-resign bilang alkalde kan Naga. Ninulita kay Puan kan Naga ning leader na papaibaw ang interes bako ang politika. Asin sarong leader na aktibo naghahanap ng solusyon sa panahon ng kalamidad na malinaw na bako o din na nahiling kiligasyon. Kabali sa mga kapitan na nagperma sa nasambitang surat, sinda Ferdinand Dihita kang Balatas, Jackie Villafuerte kang Barangay Pinafrancia, Ronald Dunto kang Libuton, Julio Cesar Sanchez kang Dayangdang, Felix Matias Largo kang Santa Cruz, Veronica Panangiban kang San Isidro, Josephine Camba kang Barangay Bagong Bayan Sur, Raquel Tutanes kang Bagong Bayan Norte, Rodrigo Agravante kang Carayan, Francis Mendoza kang Barangay Concepcion Pequeña, Arthur Matos kang Barangay Mabulo, Efren de Pumoseno kang Barangay San Francisco, Maria Cristina Intia kang Dinaga, Jose Piñas kang De Rosario, asin si Kapitan Domingo Ramos kang Barangay Panikwason. Ang sinambit ng mga kapitan na pagaraman na nagkomiter kiligasyon, konsiligasyon, mga kandidato giraray alkalde kan Naga, alagad nagpromesa na din na susuportaran konsiligasyon mga kandidato bilang kongresista. Ini ang Kakampi Network News. May simbag na si Mayor. Ang birang-biro na biga para karawatan na sana. Pero sa natulang mga tugang ako unta sa dai, majority ka mga taga-Naga, habot talaga kiligasyon. Kung sumadaw niya to si Boto ni Bungat sa kani Tato Mendoza, kanagtrigod na 2022 election, harayo sa botong nakuha ni ligasyon. Kundi three-cornered fight, siya ang nakakuha ng mayoriya sa tulong nagralaban. Kaya siyang guminana. Pero pag sinumada mo si Boto ni Bungat sa kani Mendoza, habo kan mayoriya ka mga taga-Naga ki ligasyon. Paleta sa luwas kang Pilipinas ngunyan, gadan ang nasa 35 persona matapos na araduhon ng bihikulo sa sarong sports center duman sa Zhuhai, China. Sigun sa autoridad kang Zhuhai, biglang linigis kan salit na off-road na bihikulo ang grupo kang mga tao na nag-i-ersisyo sa luwas kang sports center. Arestado man ka mga autoridad ang 62 anyos na lalaki na binistong si Fan matapos na saksakon ang sadiri kaya ini idinalagan sa ospital. Nagibo pandulagan kang suspek ang mga autoridad as sinaabutan ninda ang mga ini na sinasaksak ang sadiri. Abuton sa 43 ni Bapang Irido na diraman sa mga ospital. Inaaraman ka mga autoridad ang motibo kan sinambit ng suspek sa nangyaring madugong insidente. Ini ang Kakampi Network News. Mga tugang, iharap po mga baretang sinunan tabihanan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Biyerkules sa pizza 14 kang bulan, 13 kang bulan na Nobyembre taon 2024. Mga baretang sinunan tabihanan live sa 99.9 WEB-FM Gamsur, dyan po sa Rinconada area ng tabayanan magkita sa 99.3 KM Kakampi Partido, asin sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangarap po ka mga nakatuwang niyato, sa pagkatod ka mga bareta sa Kakampi Network News. Halimalig sa studio kang Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Kay barang ko si Ken Palma sa lado teknikal.
Ako si Jun Bernas, mabalos na barangay sunod pagkatabay. Sagkot sa masunod niya itong pagkatuning amin ng mga baretang on-air online. Digdiyan sa Kakampi Network News. KM Kakampi. Kamsu.